Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan po sa gobyerno ang lokal na pamahalaan ng Iligan para maayos na mailibing ang mga nasawi sa krisis sa karatig lungsod nilang Marawi. Sa ngayon ay abala ang mga gumagawa ng kabaong sa Iligan dahil sa dami ng mga bangkay na dinadala roon galing Marawi. Nakatutok po si Rida Reyes. Doble kayod ang mga lalaking ito sa paglalagari at pagliliha ng mga tumpok ng plywood para makarami ng mabubuong kabaong. Oo, double time. Kahit sa Sabado, Domingo, duty may basta may istak. Nakakailan kayo sa isang araw? Oo, mga po, apat. Nitong mga nakaraang araw daw, kung kailan maya't mayang may nare-retrieve na mga labi ng sibilyan mula Marawi City, importanteng laging may nakahandang kabaong na paglalagakan sa mga ito. Kahit ano ka pa, kahit anong tribo ka pa, kahit masama ka pa, kailangan ilibing ka maayos. Sa loob daw ng public cemetery na ito, mayroong mahigit 1 ektaryang lupa na pag-aari ng gobyerno. Sakali man daw na walang pamilya na tumubos sa mga labing ihahatid dito mula sa Marawi City, handa raw ang lokal na pamahalaan na magbigay ng maayos na libing para sa mga biktima ng gulo sa Marawi. Katunayan, 17 kabaong na ang nagamit sa mga narecover na labi mula noong 1 linggo sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi. 6 dito inilibing kahapon sa San Roque Public Cemetery sa Iligan. 2 ang hindi pa natutubos ng kanilang mga kaanak habang ang 4 naman ay napag-alamang miyembro ng Mauti Group na inambush sa Pantaranao del Norte nitong June 10. Matapos ang maikling seremonyas, inihatid na ang mga labi sa huling hantungan. Inaasahan ng Iligan LGU ang pagdating ng mas marami pang bilang ng mga posibleng nasawi sa bakbakan sa Marawi sa mga darating na araw. Kaya nakikipagtulungan na raw sa kanila ang DSWD at DILG para pondohan ang maayos na pagpapalibing sa mga ito. Pero naubos na yung budget, wala na tayong magawa, hahanap tayong ibang paraan. Mula rito sa Iligan City, Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.